Paano niya naisip na pakuhanan ako ng DNA? Naguguluhang tanong ko. Hindi kita masagot sa bagay na yan, anak. Ang daddy mo lang ang nakakaalam ng totoo. Pero pwede mong tanungin ng ninong Lionel mo baka may alam siya sa buong katotohanan? Dagdag pa na sagot ni Yaya. Naiwan akong tulala na nakatunghay sa resulta ng DNA test sa harapan ko. Napatingin ako sa litrato namin ni Dad. The resemblance was there. My half Indonesian and Filipino blood was running in my veins. You're my dad? My real daddy? Why? Why now? Mga tanong na lumabas sa bibig ko. The revelation of my biological father was shocking to me. I want to confirm that with my mother. I need to find her. Ninong Lionel was out of reach. I called their landline but the maid said he had a business trip abroad. I looked around my dad's office, his journal, and other documents. I gave it some time to process everything first. I can't take it anymore. The revelation of my identity made me even more confused. I dialed Clint's number. Hello, Cuz? Baddest cousin with a heart. Di ko alam paano sasagutin yun. Kung nagbibiro, sadyang seryosong napailing na lang ako. Clint, I am Ariel Ledesma. Imporma ko sa kanya. What? How? Tita Elizabeth said Tito Romulo was sterile? Bulalas niya. Kahit wala siya sa harapan ko, nakikinita ko ang itsura niya. I know, but I have the paternity test results. Daddy Romulo was my biological dad. How that happened? I don't know. I need to talk to my mom. Saad ko sa kanya, biglang tumahimik sa kabilang linya. Tiningnan ko ang aking telepono, umaandar pa ang tawag. Clint, are you still there? Pagkumpirma ko. Yeah, Kara, but your mom and Darius Tantoko escaped just today? Galit na sagot niya. What? How? You have all the evidence to detain them. Now you're telling they escaped? Malakas kong sigaw. Hindi ko na maintindihan ang sunod na paliwanag ni Clint. Agad ko nang binaba ang tawag. Ramdam ko ang pag-aasang mahuli ni Clint si Darius at Elizabeth. Mas lalo akong magiging maingat. Kung nawala sila, sigurado ako, hindi sila titigil hanggat hindi nila ako napapatay. Anak, kakain na. Mula sa pintuan, tawag sa akin si Yaya. Hindi ko alam kung dapat ako magpasalamat. My mom is nowhere to be found, but the truth about me was with her. Samahan niyo na akong kumain, Ya. Pag-aaya ko sa kanya. Tumayo ako at tinawag ang dalawang gwardya at si Mang Damian. Glad he is fine. My 2 bodyguards were transferred to a private room. It was lonely eating alone. Simula ho ngayon, sabay-sabay na ho tayong kumain. Imporma ko sa kanila. Raider is being a raider again. Kung ganito kasarap magluto si Aling Siding, aba, hindi ko ito tatanggihan. Sinabayan niyo yun ng tawa. Natawa na naman kaming lahat. Namula ang mukha ni Yaya. Naging maayos ang hapunan namin. Kinausap ko rin ang dalawa. Alam na rin nila na nakatakas si Elizabeth at Darius. Gusto nila mag-homeschool muna ako pero tumanggi ako. I will not live my life in fear. Hindi ko alam kung paano haharapin ang problema ang aking kinasangkutan. I am just 16, but I feel like carry the whole world on my shoulders. Paano pala ang training mo, Ma'am Kara? It was Rembrandt. Napadako ang tingin ko sa kanya. His face was serious. His twin raider is the exact opposite. Hindi ata titigil kakasalita kung bibigyan mo ng pagkakataon. Patapos na ang school. After that, I can train. Informa ko sa kanya. Tumango siya. Pero bago ako umalis, nagsalita ako. I want you to fix my training room on the 3rd floor, Rem. Biling ko sa kanya. Noted, Ma'am Kara. Sagot niya. Tumalikod na ako at umakyat sa aking silid. Nakahiga na ako sa kama. Nakapatay na rin ang ilaw sa aking silid nang may narinig akong kaluskos sa terrace. Agad akong bumangon at patingkayad lumapit doon. Kita ko ang anino ng isang lalaki. Wala akong hawak na panlaban kung papasukin niya ang aking silid.
Sinalakay na ako ng takot at kaba. Pero ang anino ng lalaki ay biglang umupo sa paborito kong upuan. Who the hell are you? Nakatutok sa leeg niya ang ballpen. Holy shit, Ma'am Kara, it was me. Kabadong sagot ni Raider. Binuksan ko ang ilaw at binatukan siya. Seriously, Raider? Ginising mo ako para umupo lang sa Teresa ko? Bulyaw ko sa kanya. I am doing my job, Mom. Of course, need to be here. Mahirap na ba? Baka may makasalising masamang loob na gustong pumatay sa inyo? Pabalang na sagot niya na siyang nagpagigil sa akin. How did he climb? Para itong pusa. Raider? Sigaw ko sa kanya. Yes, ma'am. May kailangan kayo? Inosenteng tanong niya. Bumalik ako sa loob para matulog sana kaso gising na ang aking diwa. Iniwan ko si Raider doon. Bumaba ako sa kusina. It was 4 a.m. in the morning. Nadatnan kong nagkakapi si Rembrandt. Good morning, Ma'am Kara. Bungad niyang bati. Kara? Call me that. Nagulat siya pero nagkibit balikat lang ako. Do you know how to play badminton? Tanong ko nang makakuha ko ng gatas at umupo sa tapat niya. Kinda. Papaluin lang naman yun, diba? Hindi ko alam kung inosente rin ang isang to. Come, hindi ako makatulog dahil sa kakambal mong tila magnanakaw. Dinig ko ang mahinang tawa ni Rem. Ganun nga yun. Sagot naman niya dito. Umakyat ako ng aking silid at kumuha ng raketa at shuttlecock. Hindi na ako nagpalit ng damit. Akala ko ang isang oras kong paglilibang magiging maayos, ngunit wala na akong ginawa kundi tagapulot ng maling serve ni Rembrandt. Are you good in hand-to-hand combat and guns? Bakit pagpalo lang ng shuttlecock hirap na hirap ka? Naiinis kong komento sa kanya. This is my first and I am sorry. Inilapag niya ang raketa sa mesa at iniwan ako. Pawis na pawis ako sa kawalang kwentang laro. Stress lang binigay ng Rem na yun sa akin. Pagkatapos kong magbihis para pumasok, agad akong bumaba. Nasa hapagkainan na silang lahat. I smiled. This is my new family now. Naging masaya ang aming agahan. Si Rem, umani ng tukso mula sa kakambal niya. Napiko nito at nag-walk out. Nang makarating ako sa school, I saw Christian. Nakasandal na tila may hinihintay. Nagtama ang mga mata namin. Agad siyang umiti. Kara, good morning. Atid na kita sa room mo. Masayang saan niyo sa akin. Di ko na natanggihan. Tumango na lang ako. Dinig ko ang ingay na nagmumula sa room namin. Pagdating ko sa tapat, ang ingay naging bulong-bulungan na lang. Mapang-usig ang mga mata nilang sumalubong sa akin. I saw them smirking and raising their eyebrows. But no one dares to talk. Umalis na rin si Christian pagkahatid niya. Tumayo sa harapan ko si Samantha, rich kid. What? Asik kong tanong. She grinned from ear to ear. Do you consider yourself innocent or naive? She places her arms in her chest. What's that supposed to mean, Samantha? Blankong sagot ko. I look straight into her eyes. Your mom is a murderer and a certified mistress? Tumalsik pa ang laway niya sa mukha ko. Pinunasan ko yun sa harapan niya. Hindi naman ako bingi na kailangan mong sigawan. Dumapo tuloy ang bakterya mo sa pisngi ko? Simpleng sagot ko. I wasn't intimidated. I didn't give her the chance to scare me. I wasn't Ledesma for nothing. Agad nagbago ang mukha niya. Tila kinakabahan. My classmates, today's trending news comes from this lady. Tiningnan ko muna si Samantha. Then, I turned my gaze to them all. Straight in their eyes. Claiming that my mother is a mistress? Hindi na bago sa akin to. I knew it from the very beginning. So, you all, tell me, am I affected? Do you ever think that I would back down and allow this? That this woman to bully me? Sabay hila ko sa buhok niya at tinuhod ko ang kanyang mukha. Marahas ko siyang binitawan na ikinasadsad niya sa sahig. Dinaluhan siya ng mga kaibigan niya. Kita ko ang gulat sa kanilang mga mata dahil sa ginawa ko. Anything else? Nakatayo pa rin ako sa gitna ng klase namin. Sinalubong ang kanilang mga mata. Fuck you, Kara. Buweltang saan ni Samantha? With you?
No thanks. You're like a magnum of ice cream. Lahat nakatikim na sa'yo. Sausawan ka ng bayan? Digang sagot ko na ikinalaki ng kanyang mata. Lahat sa kanya nakatingin. Agad itong tumakbo palabas ng room namin dahil sa kahihiyan. Bigla naman tumahimik ang lahat. I remained standing in front of them. Is there anyone else? Malakas kong sigaw. Napapalingon na ang dumadaan sa room namin. Good. Now, let me make myself clear for everyone. First, my mom is a mistress. But so what? Second, my mom is a murderer. Yes, she killed my dad, the major shareholder of this school. So, before you throw your dirt on me, make sure you're all clean. Because in one call, I will know every dirt you have. Di nyo kakayanin kung ako ang babanggain nyo. Lumabas ako ng room namin. Hindi na ako nag-abalang tingnan ng kanilang reaksyon. Nag-text ako kay Rem na sunduin ako. Wala na akong ganang pumasok. Dadaan din ako sa Dean to fix everything I need. I wanted to leave and forget about this place. Akma akong kakatok nang bumukas ang pintuan. Iniluwa doon si Leander. Napatingin ako sa folder na hawak niya. Is he leaving too? I cleared my throat and met his gaze. Leander? Mahinang tawag ko. Kara, malamig na tugon niya. Kailan ka pa nakalabas? Nakayuko kong tanong. Di ko masalubong ang tingin ng kulay abo niya ng mga mata. Dumadagundong ang tibok ng puso ko. I felt his hand lift my chin, forcing me to look up and meet his emotionless eyes. I felt the warmth on his hand that gave me shivers. Naramdaman ko ang bahagyang paglapit ng mukha niya sa akin. Amoy na amoy ko ang kanyang mabangong hininga. I don't know, Kara. I need to leave because it hurts me badly. Lumamyos ang boses niya. My lips were trembling. Please don't leave. I am sorry for what I said. I was in pain and grieving, Leander. My tears just fell from my eyes. I know, Kara, but being with you is a mistake. What I felt for you wasn't right. However, our memories make me happy and I will bring that with me. Kasabay ng paglapat ng malambot niyang mga labi sa akin, napapikit ako. It was my first kiss. I am a novice at kissing, but I followed the movement of his lips to mine. He pulled me even closer and wrapped his arm around my hips. Ahem! Agad ako nagmulat ng mga mata at bagyang itinulak si Leander. Nag-init ang aking mukha. Sigurado ako, nagkulay kamatis yun. Para akong batang nahuli na may ginawang kasalanan. Nanunok sa mga mata ng aming prinsipal ang sumalubong sa amin. I want you to come inside my office when you're done, Miss Ledesma. Tuksong saan ng aming prinsipal. Agad akong tinalikuran ni Leander. Di man lang siya nagpaalam. Leander? Tumigil siya pero hindi lumingon. Can we talk later about the same spot in the lake? Umakbang siya papalayo nang hindi sinagot ang tanong ko. Tumulo na naman ang aking mga luha. Bakit naipit kaming dalawa sa kasalanan ng daddy niya at sa dad ko? Nakuha ko na lahat ng aking dokumento sa school. Gusto ko sanang itanong sa principal namin kung saan lilipat ng school si Leander. Pero nahihiya ako dahil nahuli niya kaming naghahalikan sa labas pa ng office niya. Nakakahiya! How could I forget? Nakakalasing ang mga halik ni Leander. Nasa likod na ako ng sasakyan. Ramdam ko pa rin ang mga labi ni Leander sa aking mga labi. His words were like a knife cutting deep into my heart. I know, Kara, but being with you is a mistake. What I felt for you wasn't right.